Magandang hapon, ngayon ay August 16, 2026. Narito ang update ukol sa magiging lagay ng ating panahon. Nakakaapekto pa rin ang habagat sa Luzon at western section ng Visayas. Yung habagat po natin kahapon and generally ngayon is hindi po ganun kalakas kung i-compare po natin sa habagat natin ng first half po ng last week. Kaya po nasilayan pa rin natin yung haring araw ng umaga hanggang tanghali. Ngunit dahil prevailing pa rin po yung habagat natin, generally mga pag-ulan po is mararanasan nga natin ngayong hapon at gabi and possible din po sa madaling araw. Posible pa din yung periods of heavy rainfall, kaya pag-iingat pa rin para sa ating mga kababayan. And also nakita po natin yung trend ng habagat natin ngayon maging sa mga susunod na araw ay palakas po or posible tayong magkaroon muli ng another strong habagat episode. Kaya po ngayon, na-expect natin possible na yung mga occasional rains or posible po yung hanggang sa mga malalakas na pag-ulan for the area of Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales maging sa area din po ng Bataan. And possible din po na meron tayong mga periods of heavy rainfall dito sa may Ilocos Norte, Cagayan, Batanes, maging dito din sa Cordillera Administrative Region, Tarlac, Pampanga, maging dito din po sa bahagi ng Metro Manila, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya po pag-iingat para sa ating mga kababayan sa posibilidad po ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Also, meron po tayong minomonitor na dalawang low pressure area sa labas ng ating area of responsibility. Unahin po natin itong low pressure area 08E, huling namataan sa line 2,395 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Unlikely po itong maging isang ganap na bagyo and palayo din po yung movement nito dito sa ating area of responsibility. And kanina namang 2 p.m., meron po tayong namataan naman na isa pang circulation or low pressure area galing dito sa mga cloud cluster silangan ng Luzon, Visayas area. Huli pong lokasyon nito is 1,385 kilometers east of Central Luzon. Sa ngayon, nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility. Ngunit sa mga susunod po na oras or likely mamayang gabi is papasok na din po ito sa loob ng PAR. Also, posible din po itong ma-develop at maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw at ang susunod po na pangalan natin ay Neneng. In terms of TC development mo, meron tayong dalawang scenario. So ito pong si LPA08F, possible po na siya yung ma-develop habang binabaybay niya itong karagatan sa silangan ng Northern Luzon. Or sa mga susunod po na araw, possible din na magkaroon tayo ng another circulation dito naman sa west ng Northern Luzon. So either po itong circulation dito sa west ng Northern Luzon or itong si LPA08F kapag binabaybay na po nito yung karagatan silangan ng Northern Luzon, either po sa kanila yung possible na maging isang ganap na bagyo sa mga susunod na araw. And yung isa po sa kanila is magiging trough na lamang ng dominant system natin. And also, nakita natin na yung movement nila is patungo dito sa may area ng Taiwan. So in terms of direct effect po, possible na maapektuhan itong area ng Batanes ng bagyo directly, and sa mga susunod na araw, ito din pong circulation na ito yung nakikita natin na mag-contribute dun sa paglakas ng habagat. So again, continuous monitoring po tayo and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At kaugnay nga po na nakikita natin na paglakas po ng habagat sa mga susunod na araw, today hanggang tomorrow afternoon, possible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa may Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at sa area ng Zambales. While tomorrow afternoon naman hanggang Tuesday afternoon, mas marami na po yung areas na ina-expect natin na makakaranas ng mga malalakas po na pag-ulan. 50 to 100 millimeters of rainfall pa din sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, maging sa area din ng Antique. And by Tuesday afternoon naman to Wednesday afternoon, possible din po yung 50 to 100 millimeters of rainfall sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at sa bahagi din po ng Antique. So nakita po natin simula po bukas hanggang Wednesday, posible po na mas malakas yung habagat natin and mas madami din po yung pag-ulan or yung mga paulan na dala nito. Kaya doble ingat po at pagiging alerto para sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
Sa magiging lagay naman ng ating panahon bukas, araw ng Lunes, halos buong bahagi po ng Luzon yung makakaranas ng maulan po na panahon hanggang sa malalakas yung mga pag-ulan na ating mararanasan dito pa din sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, maging dito din sa area ng Occidental Mindoro. While for the area naman ng Ilocos Norte, Batanes, Cagayan, Cordillera, Administrative Region, maging dito din sa Tarlac, Pampanga, Metro Manila, Cavite, Batangas ay makakaranas din po tayo ng periods pa din ng heavy rainfall. Well, for the rest of Luzon naman, may mga scattered na mga pag-ulan po tayong mararanasan and lahat po ito ay dala pa rin ng habagat. Agwat po ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 26 to 29 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Palawan, maging sa Western Visayas, may mga scattered na pag-ulan na din po tayong mararanasan na dala po ng habagat. Kaya again, pag-iingat po para sa ating mga kababayan. While for the rest of Visayas naman, maging dito din sa area ng Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan, but possible pa din yung mga isolated na mga pag-ulan, dala pa rin ng habagat at ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 26 din to 32 degrees Celsius. Sa lagay naman po ng dagat baybayin ng ating bansa, wala tayong nakataas na gale warning, ngunit iba yung pag-iingat pa rin para sa mga kababayan natin na maglalayag dito sa may northern at western sections ng Luzon sapagkat magiging katamtaman hanggang sa maalon pa rin po yung lagay ng ating karagatan. At para naman sa 3-day outlook ng mga key cities ng ating bansa, in the next 3 days mula Tuesday hanggang Thursday, habagat pa rin po yung nakikita natin na magdudulot ng mga pag-ulan for most area of Luzon at saka sa ilang bahagi din po ng Visayas. So dito sa Metro Manila at Legazpi City, magiging maulap din po yung ating kalangitan. Possible po yung mga scattered na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. And meron pa rin po tayong periods ng heavy rainfall or yung mga biglaan po na buhos ng mga malalakas na pag-ulan. Kaya doble ingat po para sa ating mga kababayan. For the area naman ng Baguio City hanggang sa mga malalakas po na pag-ulan, yung ating mararanasan in the next 3 days. Kaya pagiging alerto po para sa ating mga kababayan, lalo na yung mga prone sa flash floods at landslides. Agwat po ng temperatura sa Metro Manila ay mula 25 to 29 degrees Celsius. Sa Baguio City ay 17 to 19. Sa Legazpi City naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa bahagi ng Iloilo City, magiging maulan din po yung ating panahon. Possible po na meron pa rin tayong periods ng mga heavy rainfall, kaya pag-iingat po para sa ating mga kababayan. While for the area of Metro Cebu and Tacloban City, possible naman po yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dala pa rin po ito ng habagat. Agwat ng temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi ng Iloilo ay 25 to 31 at sa Tacloban City naman ay 26 to 32 degrees Celsius. Sa area naman ng Mindanao, partikular na dito sa Metro Davao, Cagayan de Oro City at Zamboanga City, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap din po yung ating kalangitan. Though pag-iingat din po sa ating mga kababayan dahil medyo mataas din po yung heat index sa ilang areas po sa Mindanao. And possible pa rin po though maliit yung chance ng mga isolated ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot ng localized thunderstorms. Agwat po ng temperatura sa Metro Davao ay mula 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay 24 to 33. Sa Zamboanga City naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Dito sa Metro Manila, ang sunset natin ay mamayang 6:18 p.m. at ang sunrise naman ay bukas ng 5:42 a.m.